Siya ang 7'1" big man na kinikilalang rim protector sa NBA noong 2000 era. Pambihirang husay ang pagbabantay ng mamang ito sa ilalim ng court mga idol. Kaya maraming nangingilag na sumalaksak sa loob kapag ang mamang ito na ang nakapwesto sa shaded area. Ikaw ba naman ang 7'1" ng height, magaling tumiming at mataas pang talon? Talagang mangingilag sila na banggain ang mamang ito mga idol. Well, gaano nga ba siya kahusay sa kanyang prime? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA All-Star, one-time Defensive Player of the Year at one-time NBA Champion. Walang iba kundi ang big man na si Tyson Chandler. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. High school pa lang itong si Tyson Chandler ay teenage sensation na ito sa kanilang eskwelahan. Siya ay nag-aral at naglaro sa Dominguez High School sa Compton, California. Maraming umidolo noon dito kay Chandler dahil sa kanyang husay na pinapakita sa kanyang high school basketball. Sinasabi nilang parang Shaquille O'Neal kung maglaro siya noon mga idol. Kaya naman dahil sa pag-hype sa kanya noon ay na-featured pa ito sa Parade Magazine at USA Today at napili pa siya sa McDonald High School All-American Team. Kaya di na rin katakataka pa mga idol na maraming mga NBA scout na umaligid na dito kay Tyson Chandler. Well, sa kanyang junior year pa nga lang sa high school mga idol ay nag-average na ito ng 20 points, 12 rebounds, 6 assists at 3 blocks per game. Kaya dito pa lang mga idol ay masasabi na nating rim protector na talaga itong si Chandler. Sa kanyang senior year naman nang tulungan niya ang koponan na makarating sa state championship na mag-record sila ng 31-4 win-loss record. Ito ang mas malupit niyang stats mga idol, umaverage siya dito ng 26 points, 15 rebounds at 8 blocks per game. Grabe mga idol, 8 blocks per game, pambihirang stats yan sa isang high school player. Well, dahil sa pagpapakitang gilas ni Tyson Chandler sa kanyang high school basketball ay maraming mga universities ang nagre-recruit sa kanya, pero mas pinili niyang dumiretso na nga noon sa liga ng NBA. Kaya 2001 NBA draft nang pumasok na nga ang 18 anyos na 7'1" big man na si Tyson Chandler sa NBA. Siya ang second overall pick na pinili ng koponan ng Los Angeles Clippers, pero hindi ito nakalaro sa Clippers mga idol dahil trinade siya agad papuntang Chicago Bulls kapalit ni Elton Brand. Well, sa mga panahong ito mga idol ay nagre-rebuild muli ng magandang roster ang Bulls noon dahil after Michael Jordan na nagkampiyon noong 1998 ay nag-struggle na ang koponan at hindi na nakakapasok pa sa postseason game. Kaya sa rookie season ni Tyson Chandler sa Chicago Bulls ay hindi pa din contender ang kanilang koponan. Nakasama niya dito sila Jalen Rose, Metta World Peace at Jamal Crawford, pero hindi pa rin sapat mga idol para makatawid ang koponan sa playoffs. Mababa din ang first season stats ni Chandler sa Bulls noon mga idol na umaverage lang ng 6.1 points, 4.8 rebounds at 1.3 blocks per game. Sa 2003-2004 season na magkaroon pa ito ng back injury, patuloy pa din ang struggle ng Bulls noon mga idol dahil third consecutive season na nga silang hindi nakakatawid sa postseason game. Pero sa sumunod na season naman 2004-2005 na makabuo na nga ng magandang chemistry ang koponan. Nakasama na niya sila Luol Deng, Kirk Hinrich at Ben Gordon. Pumang-apat sila sa standing sa East noon with 47-35 win-loss record. Well, sa tulong na rin ni Chandler lalo na sa depensa ay sa wakas ay muli nga nakarating ang Bulls noon sa playoffs mga idol. Nagkaroon siya noon ng 10 rebounds at 2 blocks per game, pero ang malungkot na kwento lang dito mga idol ay dalawang magkasunod na playoffs silang nalalaglag sa first round. Una ay sa Washington Wizards at ang pangalawa naman ay sa koponan ng Miami Heat. Kaya naman sa 5 taon niya sa Chicago Bulls ay hindi siya nakaranas na makalaro man lang noon sa semifinals. Well, dahil na rin yan sa malaking adjustment at struggle ng koponan ng Bulls noon mga idol. Dahil nga sa mga nangyayaring sa kanilang yun ay nag-rebuild muli ng roster ang Bulls noon at nakasama nga itong si Tyson Chandler sa kanilang ititrade. Kaya July 14, 2006 ito ay sa 2006-2007 season nang matrade na nga siya papuntang New Orleans Hornets kapalit ni PJ Brown at J.R. Smith. Well, dito sa Hornets mga idol nang pangunahan ni Chandler ang liga sa dalawang magkasunod na season sa offensive rebound. Umangat din ang kanyang scoring stats noon mga idol, umaverage siya sa kanyang unang season sa Hornets ng almost 10 points per game, 12.4 rebounds at 2 blocks per game. Well, meron din naman na kasi silang mahusay na point guard noon dahil nakasama na nga niya dito sa Hornets ang batang-bata na si CP3.
Ngunit hindi pa rin sapat mga idol dahil sa unang season niya ay hindi sila nakapag-qualify sa playoffs. Well, 3 seasons nga naglaro si Chandler sa Hornets. 2010-2011 season nang matrade na nga ito papuntang Dallas Mavericks. Well, ito na ang pinakahihintay ni Chandler noon mga idol, ang mapunta siya sa isang top contender team dahil nakasama nga niya noon ang dalawang superstar ng Dallas Mavericks na sila Jason Kidd at Dirk Nowitzki. Tinulungan ni Chandler ang koponan lalo na sa depensa. Umaverage siya dito ng 10.1 points, 9.4 rebounds at 1.1 blocks per game. Kaya naman sila ang pumangatlo noon sa West with 57-25 win-loss record. Naging malaking parte rin siya sa kanilang playoff run mga idol dahil winalist pa nga nila noon ang Los Angeles Lakers sa semifinals ng playoffs. Muntik din nilang masweep noon ang OKC sa Western Conference Finals. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera ay nakatuntong nga siya sa 2011 NBA Finals na nakaharap ang Big 3 ng Miami Heat na sila Bosh, Wade at LeBron. Well, na-upset nila dito ang pader na kupunan ng Heat noon mga idol. Kaya naman nakuha dito ni Chandler ang kanyang una at huling kampyonato na rin sa kanyang karera. Dahil sa sumunod na season lang nang i-decline ni Chandler ang 2-year contract na inoffer sa kanya ng Dallas. Kaya sa 2011-2012 season na ma-acquired naman siya noon ng New York Knicks. Nakasama naman niya dito sila Carmelo Anthony, Mike Bibby at Amari Stoudemire. Well, dito ay solidong depensa ang pinapakita niya sa New York Knicks noon mga idol. Umaverage siya dito ng 11.3 points, 10 rebounds at 1.4 blocks per game. Kaya sa season ito siya nga ang tinanghal noon na Defensive Player of the Year. Masasabi nating isa ring top contender noon ng New York sa East pero talagang inaalat lang sila pagdating sa playoffs mga idol. 2 beses silang nakalusot sa playoffs, yun nga lang hindi sila nakakaabot sa Eastern Conference Finals. Well, 3 seasons naman ang tinagal niya sa New York Knicks bago ito bumalik sa Dallas Mavericks. Sa kanyang pagbabalik sa Dallas mga idol ay natulungan pa rin naman niya ang koponan na makatawid sa postseason game. Yun nga lang ay na-upset sila sa round 1 pero nabiguman siya sa playoffs na yun. Nakasama naman siya sa roster ng Team USA sa 2012 London Olympics na kung saan sila nga ang nakakuha ng gintong medalya noon. Taong 2013 din nang magkaroon pa ito ng kanyang first and last appearance sa NBA All-Star mga idol. Well, hindi rin nagtagal si Chandler sa Dallas noon dahil binigyan siya ng malaking offer noon ng Phoenix Suns, 4-year $52 million contract mga idol. Pero pagtungtong niya sa Phoenix Suns dahil na rin sa kanyang edad ay unti-unti nang bumaba ang performance ni Tyson Chandler. Sa kanyang 4 na taon niya mga idol ni hindi sila nakakapag-qualify sa playoffs noon. Kaya sa huling kontrata niya mga idol sa pagpasok ni DeAndre Ayton sa Suns ay buyout na ang huling contract nito. Pinapirma pa siya ng Lakers noon sa remaining ng season pero lagapak na ang kanyang performance mga idol. 2019-2020 season sa edad niyang 37 years old ang huling season ni Tyson Chandler sa NBA. Nakapirma pa siya sa Houston Rockets na backup center na lang ng koponan. Umabot pa sila sa semifinals noon pero hindi na siya pinalad pa na makakuha ng kampyonato. After nun ay tuluyan na nga nagretiro sa liga ng NBA si Tyson Chandler. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Tyson Chandler sa liga ng NBA?